Ay, naku talaga naman. Sira pa yung camera ko. Hindi tayo makapagpatuloy. Mga kabuhay, kumusta po kayo? Kumusta? Isang mapagpalang araw po mga kabuhay. Isang ano tawag na, magandang mapagpalang araw sa inyo mga kabuhay. Nasaan man po kayo. At bago ko pagpatuloy yung video ko, sa mga bumabiyahe, ingat po tayo palagi. Hindi ako makabiyahe ngayon kasi ulan ng ulan. Baha-baha sa mga dadaanan. Ang lakas pa naman ng ulan kaya ingat po tayo. At siguro sa araw ng bukas ay magiging okay naman. Yun nga lang, siyempre wala tayong kita ngayong araw na to. At dagdag na naman. Dagdag na naman sa problema, siyempre. May palabas. Pag walang kita, palabas. Wala. Siya nga po pala mga kabuhay. Yung title po ng ano, yung makita natin sa thumbnail natin na ano, mapipiss out na nga ba yung motor na 2015 model kay Joyride. Yun nga po isa sa mga iniisip ko, yung problema ko. Kasi napag-uusapan yung tungkol dyan na mga 2015 model ay pipiss out na kay Joyride. Kaya yun po, isa yun sa parang nalungkot ako, na nanghina ako kasi ang totoo wala naman akong ipon. Wala akong ipon na ilang taon akong hindi nakakapag-ipon kasi puro problema, puro babayarin. Ay nako. Hindi ako nakakaipon talaga mga kabuhay. Siguro meron man ako pang deposit pero wala, medyo mura pag 3 years kukuha ako ng bagong motor. Ang problema, dami akong problema, kumuha ka ng bagong motor, dagdag problema, 3 years na yung problema. Parang umorder ka lang ng problema para sa 3 years, dagdag na iisipin mo, buwan-buwan. Tama ba? Kaya nakakalungkot na isipin na kung mapipiss out yung mga motor na katulad ng sa akin, okay lang doon, may mga pera, may mga pamalit. Pero naman yung mga katulad ko na walang pamalit ka agad, mabigat, mahirap. Kasi pwede kayong mawalan ng trabaho ka agad dahil hindi na pwede yung motor. At nung nakaraan, galing pa ako ng Joyride, sa Joyride update. Natanong ko po yan sa isa sa mga nag-assist doon. Ang sagot hindi sure yung sagot parang napag-usapan. Pero sabi kung sakali man daw po na mapipiss out yung motor natin na 2015 model, doon sa merong 2015 model si LTO po mismo ang tatawag sa atin o kaya sa akin para i-remind na kailangan mo nang palitan yung motor mo. LTO daw po. Sa ngayon, wala pa naman po talagang ibinababa na tanggal na yung motor na yun. Kaya yung sa akin, ginagamit ko pa rin naman. Ginagamit ko pa. Pero yun nga po na kailangan mapaghandaan. Pero tulad nga sa akin, wala naman akong pera. Paano kung mapaghahandaan niya? Yung inisip ko medyo mabigat. Medyo nakakalungkot ba? Nakakapanghina. Kasi wala talaga akong pambili. Wala akong ipon para makakuha ng bagong motor. Although na kailangan natin paghandaan yung mga yun. Yung sa mga meron, okay lang. At yun nga. Pero, alam niyo po ba, meron pa akong isang pinanghahawakan, isang pinagkakatiwalaan na alam ko na siya ang makakatulong sa akin para makakuha ako ng pamalit sa motor ko. Para tuloy-tuloy yung trabaho ko. Yun po ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon Diyos. Nagtitiwala at nananampalataya ako na siya po ang gagawa ng paraan para sa problema ko. Kasi ang ating Panginoong Diyos po na buhay,
ay siya po yung great provider natin. Siya po yung the God that provides. Diba? The God that provides ng lahat ng pangangailangan natin. Ano pong dapat natin gawin? Ang dapat po natin gawin ay manampalataya tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanyang mga salita na nasa Biblia at sundin ito at gawin ito. Dahil ito yung kalooban ng ating Panginoon. Sumamba tayo lagi sa ating Panginoon. Lalong-lalo na pag-araw ng linggo. Paglaanan po natin yung oras na yun para sa Panginoon. Alam niyo po ba, sabi nga sa Matthew 6:26, sabi niya, look at the birds of the sky. Hindi. Look at the birds of the air. Of the sky, pwede. That they do not sow, nor reap, nor gather into barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? Di ba? English yun English. Sa Tagalog, tingnan mo yung mga ibon sa impapawid. Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani. Hindi sila nag-iipon. Pero pinapakain sila ng Diyos Ama, ng Ama na nasa langit. Di ba't mas mahalaga ka kaysa doon sa mga ibon na yun? Alam niyo po muna tayo yung pinaka-obra maestra, yung pinakamagandang creation ng ating Panginoon. Yung tao. Tayo yung pinakamahalaga. Yan mo, may magandang pag-iisip tayo, may buhay tayo, malaki tayo, kumbaga, kakaiba yung pagkagawa sa atin. Perfecto yung pagkagawa sa atin ng ating Panginoon. Kumpara sa mga ibon. Yung mga ibon nga, atin mo, lipad lang ng lipad yan. Pero pinapakain ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pangangailangan niya, pinaprovide si Lord. Ano pa kaya tayo, di ba? Pero kailangan nating manampalataya. Kailangan nating sumunod sa mga salita ng ating Panginoon. Kailangan nating sumamba sa ating Panginoon at magpakumbaba sa kanyang harapan. Dahil nanampalataya ako, naniniwala ako, isang araw, yung problema ko, napakaliit na bagay yung para kay Lord. Siyempre tao lang ako, nalulungkot din, ako nanghihina. Pero kapag nananalangin ako sa ating Panginoon, yung problema ko, parang nawawala. Yung kabigatan sa puso ko, yung pag-aalala ko, napapalitan ng excitement. Excitement. Bakit? Napapalitan ng excitement kasi gusto kong malaman kung ano yung way, yung pamamaraan ni Lord, kung paano masusolve yung problema ko. Kaya yung motor na yan, baliwala kay Lord yan. Although naiisip ko pa rin naman kung paano ako magkaroon ng bagong motor nang hindi ako gaanong mahihirapan. Pero wala ang ating Panginoon siya ang nagpo-provide ng lahat. Basta alam niya yung puso natin, handang maglingkod sa Kanya. Yung puso natin, yung buhay natin, yung pananampalataya natin, handang maglingkod at sumamba sa Kanya. Yung lubos-lubos yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung pagtitiwala natin sa Kanya. Andyan, hindi nawawala. Amen po, mga kabuhay. Kaya sa mga katulad ko na namumroblema sa pamalit sa motor, although na wala pa namang binababa, pero mas maganda paghandaan na natin, manampalataya po tayo, manalangin tayo lagi sa ating Panginoon. Unang-una, magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Magpalinis tayo sa Kanyang harapan. Manalangin tayo palagi sa ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan yun. At higit sa lahat, maglaan tayo ng oras para sa Kanya at para sa Kanyang mga salita na ito po ay marinig natin, mabasahin natin, maunawaan natin. Dahil ang ating Panginoon ay mayroon pong napakagandang plano para sa atin. Siya po nakakaalam ng mga magagandang plano para sa atin. Kailangan na natin ay manampalataya. Kaya yung motor na magbibisa sa joyride, wala po yan. Ang ating Panginoon ang magbibigay ng solution niya sa problema na yan. Kaya mga kabuhay, salamat sa panonood ng video na to. At sa lahat ng mga kabuhay ko, mga ka-rider ko, saan mang panig ng mundo, kaya saan mang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, God bless po sa inyong lahat.
God bless you more and more and more. Ingat po tayo palagi. At tandaan, maglaan po tayo ng oras para sa ating Panginoon. Amen po. Okay po. Bye-bye po. God bless po. Thank you very much. Thank you. Salam.